Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Confirmed! Naku po, walang kawala dito si Sara Duterte. Bakit kailangan niya dadalawin si Madriaga at patago, ha? Pero spotted ito ka-coffee sa BJMP. Walang kawala itong si Sara Duterte. At si Leila de Lima, nagsalita na rin po. Talagang hindi kayo tatantanan. Kumbaga ito na yung pagkakataon ng mga pink, na mga dilaw na makaganti sa mga Duterte. Dahil syempre si Leila de Lima, pinakulong ni Digong yan eventually, di ba? Napatunayan na walang kasalanan at naabsuelto yung mga kaso. So pagkakataon na ito ni de Lima, opportunity niya ito. Pero more than that, dito tayo kay Madriaga. Ano ang planong aregluhin ni Sara Duterte? Bakit tila nililigawan niya itong si Madriaga at bakit kailangan niya puntahan ng patago diyan sa bilangguan nito sa BJMP? So ito yon, yung art card na sinasabi ko sa inyo. Basahin ko ha. VP Sara visited BJMP Annex 2 twice. Not just once, but twice. Sabi po sa isang abogado. So, confirmed yung visit na yon. We have checked. At may mga nagsabi sa amin na mga BJMP guards. Validated din namin from other sources na talagang dumating si VP Sara Duterte. Sabi po ni Attorney Raymond Palad, December 14, 2025. Oh, sige, Diles, ipagtanggol ninyo yan. Anong kinalaman ni Sara Duterte kay Madriaga? Bakit kinakailangan niyang puntahan dyan sa BJMP not just once, but twice? Bakit? The first visit was directly to Ramil Madriaga. Gusto raw po ni Sara Duterte na ma-settle ang kanilang differences. Wow! Huli! So merong hindi pagkakaunawaan o pagkakaintindihan o hindi napagkasunduan si Sara Duterte at itong si Ramil Madriaga. So baka kumanta si Madriaga, so kinakailangan siyang puntahan. Again, baka, hindi natin alam, no? Pero ang malinaw, meron pong difference sa kanila. Meron silang alitan siguro, meron silang pagkakaiba sa opinion, meron silang hindi na pagkakasunduan at kailangan ni Sara Duterte, ang Vice Presidente mismo, pumunta dyan sa bilangguan na yan sa BJMP para isettle ang kanilang differences allegedly. Uy, ano yun? Ang lakas naman ni Ramil Madriaga. Kung walang kinalaman, kasi dinay nila si Ramil eh. Walang kaugnayan kay Sara Duterte yan, fake news lang yan. Pakana lang yan ng administrasyon para sirain na naman si Sara Duterte. Kung yan naman pala ang sitwasyon, tanong ko sa inyo ha, bakit kinakailangan pumunta ng Vice President, babae, sa bilangguan ng isang Ramil Madriaga? Bakit? Nang patago. Pero nabubulgar, mabilis lang ma-check yan, may records yan. Ang BJMP may records yan at na-double check na po ng abogado yan. Talagang confirmed na pinupuntahan siya ni Sara Duterte dyan sa bilangguan. Ano yon? Beshi kayo? Pinsan kayo? Close friends kayo? O may transaction kayo? Ito na, all out na. Kumanta na si Madriaga. O ito pala, di ko nasabi. The second visit, she did not even agree to see Sara anymore. He dapat yan. Bakit? And then, biglang kumanta si Madriaga. After a few visits. Bakit kumanta? Ang una, may nagsabi sa atin, hindi raw kasi tinulungan sa kaso niya. So total, kinulong niyo ako dyan, samantalang kasabwatin niyo ako sa mga pinagagagawa natin at iiwanan niyo ako dito nakakulong lang. Sino ba nagpakulong sa kanya? Kaibigan ni Sara. Sino? Si Harry Roque. Si Harry Roque na isang pugante nandiyan ngayon sa Vienna, Austria. Kaibigan mismo ni Sara nagpakulong. So kung ako kay Madriaga, ma'am, magkasama tayo dati eh. Bakit mismo kaibigan mo pa nagpakulong sa akin? Bakit wala ka naman ginagawa para tulungan ako? O ibulgar ko na lang yung kalokohan natin. Hindi pa tapos yan. Sabi nila, pinag-iinitan lang ng administrasyon ni PBBM. No. Yan o, si Leila de Lima. Utusan ba yan si Leila de Lima ni PBBM? Ipink yung mga yan. Ombudsman. Ombudsman and DOJ should look into Madriaga's, and I quote, serious claims
versus Sara Duterte, sabi po ni De Lima. Serious claims. Hindi biro po itong mga paratang ni Madriaga. And remember, itong testimonya na ito ni Madriaga, under oath yan. Sinumpaan yan. Tulad ng sinasabi ko sa inyo, malabong malabo o malayong malayo sa testimonya ni Zaldico at ni Gutesa. Ito under oath ito. Sinumpaan niya yan at dapat hindi baliwalain yan. Yan ang punto ni Leila de Lima dyan, ombudsman o DOJ. Tingnan ninyo yung aligasyon kasi verifiable yung mga information na sinasabi ni Madriaga. At isa pa, consistent yung mga sinasabi ni Madriaga sa naging investigasyon ng Quadcom patungkol sa budget ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Mismong umamin yung mga rank and file employees. Actually, hindi na rank and file yun, mga official, no? Pero hindi mga politiko. Sa kalakaran ni Sara Duterte, sa mga utos sa kanila ni Sara Duterte. Sa madaling sabi, may merit. Ito mga binibitiwang salita ni Madriaga. House Deputy Minority Leader and Mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima called on the Office of the Ombudsman and the Department of Justice or DOJ to investigate the allegations of alleged bagman Ramil Madriaga against Vice President Sara Duterte. Sa tingin ninyo, pababayaan ni Boying Rimulya yan? Sa tingin ninyo, hindi papansinin ng DOJ ang statement na yan ni Madriaga? Sa tingin ninyo, hindi gagamitin ng mga congressman yan sa kanilang pagpa-file ng another impeachment case come February 2026? Sa tingin ninyo, alam mo ang sagot sa lahat ng yun? No. Opportunity yan para sa mga taong yan. Bakit nyo sasayangin itong matibay na ebidensya na yan at hindi nyo gagamitin against Sara Duterte? Gusto nyo nga mapakulong yan eh. Yun naman dapat eh. Makulong yan dahil malinaw na may kasalanan. So ito na yung opportunity ninyo. Huwag ninyong sayangin itong testamento na ito, itong testigo na ito, yung sinasabi ni Madriaga, isang testigo, laban kay Sara Duterte. Ang daming gamit to. Ombudsman, gamitin sa ombudsman yan. Remember, may naka-file dyan na graft, plunder, and malversation, yung grupo nila Shelo Magno. Diba? DOJ, tingnan ninyo. Pangatlo, impeachment. Dami oh. Sakit sa ulo nito. Kulang siguro yung 16 lawyers si Sara Duterte dito. Ang gusto ko rin sabihin dito, since seryoso itong mga aligasyon na ito, then it is worth looking into. For example, by the Office of the Ombudsman, sabi ni De Lima, tinutukoy po ni De Lima dito itong mga aligasyon ni Sara Duterte that the initial plan of Duterte to run for president in 2022 elections was bankrolled by Philippine Offshore Gaming Operator or POGO and illegal drug dealers. Correct! Kaya pala napakaraming pera, kaya pala ganun po proteksyon na ibinibigay. Kaya pala, even yung mga DDS supporters, todo tanggol sa operasyon ng POGO. Sa operasyon Alice Guo. Kaya pala. Suportado pala ng kanilang mga principal yan. Kaya pala ganun eh. Tingnan mo yung mga DDS. Niloloko na tayo ang Pilipinas oh. Ginagawa na tayong sugalan oh. Dito na ginagawa yung mga krimen dyan sa POGO na yan. Mga diles, todo tanggol pa rin. Dyan sa POGO na yun. Kaya pala, kasi suportado din mismo ng kanilang mga principal, ng kanilang mga amo. O, ano masasabi nyo ngayon na nagpondo sa kampanya ni Sara Duterte galing sa POGO? Sa mga operator na yan. Harry Roque, kaya pala. Yan, tugma-tugma na. Si Roque, nag-aabogado sa mga POGO. Si Harry Roque, panay tawag sa PAGCOR, nangungulit sa permit ng kanyang kliyenteng POGO. O, sinong kaibigan ni Harry Roque? Sinong close friends niyan? Kayo-kayo lang din yan. O, yung tatay mismo, si Duterte mismo, inalaw yung operasyon ng POGO na yan. Hindi natin pwedeng itigil ang POGO. Babagsak ang ekonomiya ng Pilipinas, sabi nila. O, tingnan mo ngayon, under this administration, walang POGO. Bumagsak ba yung ekonomiya natin? At some point, bumaba ang GDP growth. Pero not because of POGO. Dahil dyan sa mga flood control projects na natigil yung expenditure, napababa yung expenditure. Sa madaling sabi, hindi dahil sa POGO bumaba ang ekonomiya o bumagal yung pag-asenso ng ekonomiya, not because of POGO. Pero yung tatay, ang reasoning niya, kailangan natin yung POGO, kailangan natin yung buwis galing sa POGO. Diyos me, yung marimar, yun pala kumikita sila ng sandamukal na salapi. Napakaraming salapi ang kinita nila dyan. The lawmaker said that Madriaga sent her a handwritten letter dated November 17, biruin mo ha,
1 month na po ang nakakalipas. Sinulatan daw po siya ni Madriaga before the public release of his notarized affidavit containing allegations about Duterte. De Lima received a copy of Madriaga's affidavit. Okay, hindi lumabas sa media yan, di ba? Wala tayong narinig dyan. Out of curiosity, De Lima said she visited Madriaga in the Bureau of Jail Management and Penology o BJMP dyan po sa Bikutan. Yan po yung kulungan na binisita ni Sara Duterte. The same prison, the same prison and prisoner na binisita din ni Pebbles Talaquera, ni Mother. Pinuntahan niya mismo yan. Diyan po sa Taguig yan. Last December 8, pumunta dyan si Laila de Lima. At nag-usap po sila ng 2 oras. So, biruin mo. Ang haba-haba niyan ha, 2 oras sila nag-usap. Anong pinag-usapan yan? Marami-rami. At talagang tutuluyan si Sara Duterte dito. I received a copy of the affidavit at syempre, nakita ko, napaka-sensitibo, napakabigat ng kanyang mga akusasyon laban, hindi lang laban kay VP Sara, kundi meron din siyang mga sinasabi tungkol sa dating Pangulo. Oy! Nakakulong na sa dahig. Damay pa. Tatay Digong, oh. Pati ikaw, oh. Damay dito kay Madriaga, oh. Meron siyang nabanggit na may mga personalidad. Meron siyang nabanggit na mga alleged delivery of big sums of money. Mga duffel bags. Yung mga nasa sasakyan na tinu-turn over. Biruin mo. Tapos sasabihin ni Greco Bellica, walang korupsyon! Kasi meron silang anti-corruption committee. Nung panahon daw ni Tatay Digong. Ay! Sino maniniwala sa inyo na walang korupsyon ng panahon ni Digong? Lokohin ninyo yung sarili ninyo. Walang maniniwala sa inyo na walang korupsyon ng panahon ni Digong. Kahit anong gobyerno, meron at meron yan. Even this administration. Pero di natin sinasabi na si PBBM yan. De Lima said Madriaga told her that he has evidence to prove his claim. Meron akong ebidensya para patunayan ko yung aking mga akusasyon. Sabi ni Madriaga, malayong malayo sa ugali ni Gutesa na nagtago matapos magbintang. Malayong malayo sa ugali ni Zaldico na naglalabas ng mga peking ebidensya. Gawa-gawang ebidensya at hindi consistent. O nasaan si Zaldico ngayon? Ano nangyari sa kaso niya? Ano nangyari sa aligasyon niya? Down the drain. Inagos lang kasi ang hirap tanggapin. Kahit mga DDS, hirap sikmurain yung testimonya ni Zaldico. Hindi raw siya nakinabang. Sinong tangan DDS maniniwala dyan na hindi siya nakinabang dyan? Napakayabang niya, hindi siya nakinabang. Nagdi-deliver siya ng billions of pesos, not a single cent. Hindi siya nakinabang. Imposible. Imposible. See? Hindi mismo nag-prosper yan. Yung testimonya na yan. O itong si Madriaga, iba. Meron akong ebidensya. Yari kayo dyan. That the most that can be done at this point, the appropriate body, whether it's the DOJ, NBI, Ombudsman, tingnan nila. Busisiin nila itong mga akusasyon na ito kasi seryoso mga akusasyon ito tungkol sa POGO funding ng candidacy ni VP, drug money allegedly funding the candidacy of VP Sara Duterte. Oy, ang bigat! Si Laila de Lima may kapangyarihan ngayon kahit papano, congresswoman yan, party list representative yan. Hindi pwedeng baliwalay lang ng ombudsman yung panawagan niya. The same thing sa Department of Justice at sa NBI. So anong future nito? Yari si Sara dyan. Kahit anong deny nila na pinupolitika lang sila, etc. etc. Lalabas at lalabas yan. Hintayin ninyo yung mga ebidensya. Baka magkatotoo yung sinasabi ni Harry Roque na talagang ipakukulong ni Boying Rimulya si Sara Duterte. Hindi malabo yan ha. Hindi malayo yan. Kung maraming ebidensya na hawak nila, lalo na ngayon ha, na i-file na po yung kasong plunder, graft, and malversation dyan po sa ombudsman. Naku po, mukhang hihimas rehas itong si Sara Duterte in just a matter of time. Mukhang nakakulong yung tatay niya, makukulong na rin si Sara Duterte dyan. Kaunting cambio pa. Sana gawin ng mga puti, mga dilaw. Mga dilaw, mga pink, yung nagsampa ng kaso, yung grupo nila Cielo Magno. Tibayan ninyo ebidensya, pakita ninyo na magaling kayo mga pink. Di ba? Para pasinungalingan nyo sila sa lagi nyo sinasabi na ang common character kasi daw ng mga dilaw at ng mga pink, yung parang idea na let me educate you, yung ganon, may pagkamayabang no. Let me educate you iho, let me educate you iha, ganyan daw kasi yung character ng mga pink at ng mga dilaw. Kumbaga, know it all, kumbaga kami pinakamataas, kami pinakamatatalino. Yan yung description ng ilang netizens sa mga dilaw. Gamitin nyo na yung opportunity na yan. Di ba? Talagang ipakulong ninyo si Sara Duterte. Total, naisampan nyo na yung kaso na yan. For sure, hindi kayo magsasampa nang wala kayong hawak na matibay na ebidensya. Make this as an opportunity
Para malay nyo, makuha nyo yung tiwala ulit ng taong bayan, di ba? Na magaling talaga kayo, 2028, malay mo, makalusot yung kandidato ninyo. Di ba? Magpakitang gilas kayo ngayon. Yung sinasabi nilang, let me educate you na character ninyo, baguhin ninyo. O panindigan ninyo, huwag nyo na baguhin, panindigan ninyo, ipakulong ninyo si Sara Duterte. O siya, sige, anong komento nyo dyan, ka-coffee? Comment ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-like and follow, please like and follow YouTube, subscribe, TikTok, subscribe. I'll see you in my next video. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye.